Sinimulan na ng Iran na harapin ang mga epekto ng kanilang ugnayan sa mga Ruso. At sa Tehran ngayon ay diretsahan nilang sinasabi na isa itong napakalaking pagkakamali. Sa totoo lang para sa Iran, ang makipag-ugnayan sa Russia at umasa na makakabuo ng isang alyansa o pakikipagpartner sa mga Ruso. At ngayon, mismong mga matataas na opisyal sa Tehran ang nagsasabi na hindi dapat umasa na tutulong ang Moscow kailanman. Tandaan palagi na huwag makipag-ugnayan o makipagkasundo sa mga Ruso. Sa Tehran, may isang tao na may sapat na bigat sa politika, ang pangalan niya ay Saed. Hayagang sinabi ni Muhammad Sadr ang mga dati pabulong lang na usapan. Inaakusahan niya ang Russia na noong digmaan noong Hunyo laban sa Israel, nagbigay ang Moscow ng impormasyon sa Tel Aviv tungkol sa Iranian Air Defense System. Kaya tinamaan ito ng mga Israeli missile. Dagdag pa niya, heto, tingnan ninyo, kapartner at kaalyado ninyo ang Moscow. Halos sabay, inilunsad ng Europa ang SNEBA snebek mekanismo kaugnay sa kasunduang nuklear ng Iran. Ito ay pagbabalik ng mga lumang parusa laban sa Iran sa antas ng United Nations. Alam na ng matagal ng subscribers ng YouTube channel ko kung ano ito. Bakit ngayon lang inilunsad ang snebek na ito? Sa huli, napunta ang Iran sa sitwasyon kung saan ang kaalyadong inaasahan ng mga Iranian, ang Moscow, ay basta na lang silang iniwan. Sa Tehran, hayagan na nilang inaamin ito. Samantala, ibinabalik ng Europa sa United Nations ang mahigpit na parusa sa bansang ito. Kaya naiwan ang Iran na mag-isa. Sa Israel naman, sinasabi nila na kung ayaw ng Iran na pumasok sa kasunduang nuklear, siguro kailangan nilang ulitin ang mga pangyayari noong Hunyo. Ibig sabihin, iisang kwento lang ito. Hindi magkakahiwalay na balita. Sa isang banda, may alitan ang Moscow at Tehran. Sa kabila, may sanksyon ang kanluran. Tara, alamin natin ito ng sabay. Sa kwentong ito, ilalatag natin ang lahat ng malinaw, ika nga. Ako, si Alexei Pechi. Ngayon ay Agosto 28 ayon sa kalendaryo. At bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Kaya, magsimula tayo sa kung sino si Saed Muhammad Sadr, na ngayon ay nagsabi na ang estratehikong alyansa sa Moscow ay ganap na walang silbi. Ito ang kanyang sinabi. Una sa lahat, si Sadr ay hindi basta-basta anonymous na Telegram channel. Hindi rin siya basta-basta source sa gobyerno ng Tehran. Isa siyang miyembro ng Konseho para sa Kapakinabangan, isang ahensya sa Iran na nagsasala ng lahat ng desisyon ng pamahalaan. Nagbigay siya ng panayam at sinabi ang isang simple pero napakasakit na pahayag. CP, sabi ng Rusya, hindi nila sinusuportahan ang pag-atake ng Israel. Pero sa totoo, tumutulong sila. At idinagdag pa niya, oo, ibig sabihin, tumulong ang Rusya sa mga Israeli na umatake sa Iranian na pagsasanggalang ng himpapawid. At mas matindi pa, ayon kay Sadr, walang saysay ang estratehikong alyansa sa Moscow. Alam nyo, hindi ko na kailangang kumbinsihin na malakas ang intelihensya ng Israel kahit walang tulong sa mga hindi malinis na Ruso. Hindi iyon ang punto ay na ang Iranian na political heavyweight. Dahil ang Konseho para sa Kapakinabangan ay napakalapit na ahensya ni Ayatollah Ali Khamenei. At siya ang nagsasala ng lahat ng desisyon na kalaunan ay inilalabas sa publiko. Ayan, at siya mismo, sa publiko, kumbaga parang dinuraan niya ang mukha ng Kremlin nang sabihin niyang pakinggan ninyo, mga traidor ang mga Ruso. Mga traidor sila. May pag-asa bang makabuo sila ng alyansa sa inyo balang araw? Dapat makitid talaga ang isip mo. At ang pagdura na ito sa mukha ng mga Ruso na hindi pa nga naliligo, alam mo, ito ay isang senyales na naririnig sa Riyadh. Naririnig ito sa Brussels. Naririnig ito sa Washington. At lahat ay nakakaintindi na nadismaya na ang Iran sa kanilang ugnayan sa mga Ruso. Narito ang ikalawang bahagi ng palaisipan sa kwento tungkol sa Iran, ang snapback. Maaaring narinig mo na ito ngayon sa balita. Ano ang ibig sabihin nito? Ang grupong E3 sa Europa, United Kingdom, Pransya at Alemanya ay nag-abiso sa United Nations Security Council. CP, inilulunsad namin ang pagpapanumbalik ng mga parusa laban sa Iran. Tuyo ang formula pero malinaw ang ibig sabihin kahit sa hindi eksperto sa diplomasya. Sabi ng mga Europeo, pinindot namin ang lumang baton, yung tinatawag na snapback, at sa loob ng 30 araw ay babalik na. Limitasyon sa armas, programa ng misil, ari-arian, visa, ATBP. Hindi ito simpleng mungkahi na, tara, gumawa ng bagong pakete ng parusa.
Hindi, ito ay pagbabalik sa bisa ng mga resolusyon na tumatama sa ekonomiya ng Iran at industriya ng militar nila. Naglabas agad ng pahayag ang Iran. Sinabing masama ito sa diplomasya. Bakit ginagawa ito ng mga Europeo? Mabait sila at bukas makipag-usap. Kalma ang sagot ng Europa at sinabi nilang matagal nang hindi sinusunod ng Iran ang mga kondisyon. Ang International Atomic Energy Agency hindi nakikita ang buong larawan tungkol sa nuclear program dahil hindi pinapapasok ng mga Iranian doon. Malinaw na nagpapalipas ng oras ang Iran at ayaw talagang makipag-usap ng maayos. Ibig sabihin, mag-uumpisa na ang proseso ng pagbabalik ng lahat ng mga parusa. Pinaikli ko lang, ipapaalala ko kung bakit ito nangyayari ngayon. Sa totoo, matatapos na ngayong Oktubre ang mekanismong snapback at ang karapatan ng Pransya, Alemanya at United Kingdom na ibalik ang lahat ng parusa sa United Nations. Pagkatapos nito, para maibalik ang mga parusa sa Iran, kailangan pang magpatawag ng United Nations Security Council. Malamang ibablock ng Rusya at China ang desisyon gamit ang veto, kaya walang parusang maibabalik laban sa Iran. Pero noong nagkaroon ng kasunduang nuklear, mismong sa tatlong bansang Europeo na ito ibinigay ang karapatang anumang oras ay tunay na paganahin ang mekanismong snapback at ibalik ang mga parusa. Itong mekanismong ito, uulitin ko, magtatapos na sa Oktubre. Ngayon ay pinagana na ito at sa loob ng 30 araw ay dapat bumalik ang mga parusa. At ayun, dito na. Sa prinsipyo, nagtatapos ang kwento. Ituloy natin. Ganito, paano ito konektado sa Ukraine? Itatanong ninyo. Direkta, dahil hindi lang drone ang Iran kundi pati mga bahagi, lohistika at transaksyon gamit ang tinatawag na ikatlong bansa. At ang pagbabalik ng mga parusa sa ilalim ng payong ng United Nations ay ibang antas ng presyon kumpara sa magkakahiwalay na pambansang pakete ng mga parusa. Kapag muling ipinatupad ng United Nations Security Council ang regulasyon, nagbabago ang kilos ng mga siguro, bangko at pantalan sa buong mundo. Normal na ngayon ang pagsupil sa gray na eskema, hindi na lang ito pribadong inisyatiba. Hindi pwedeng magreklamo ang Rusya at China na iligal ang mga parusa dahil kasama sila rito, lalo na ang China. Sinasabi nila na dapat United Nations Security Council ang magpataw ng parusa. Heto na, ito na iyon. Hindi lang ito parusa ng Europa o United States. At para sa mga Ruso, ibig sabihin nito ay hindi na nila kayang dagdagan pa ang kanilang mga drone, mga missile at iba pa. Para sa Ukraine, dagdag ito sa seguridad ng mga lungsod at energy system sa mga susunod na buwan. Balikan natin si Sadr, ang opisyal na nagbigay ng pahayag na ito. Bakit niya ito sinabi ngayon? Dahil ang Iran, ang mga pag-atake ng Israel noong Hunyo ay masyadong eksakto. Ngayon, gusto ng Iranian na mga manonood ng paliwanag kung paano ito nangyari. Nasaan ang ating depensa sa himpapawid? Bakit sobrang tumpak ng Israeli at Amerikano? Bakit wala tayong proteksyon? Pinili ni Sadr ang simpleng paraan. Ipinaliwanag niya ang katumpakan gamit ang tulong ng kalaban at malamig na posisyon ng Moscow. Ibig sabihin, hindi ko sinasabi na tama siya doon. Sa mga katotohanan, wala tayo sa loob ng mga kanal na yon. Nangyari na ang epekto sa politika ng sinabi niya at mahalaga rito ang tono. Hindi tayo ang nadismaya. Ang pariralang tinalikuran tayo ng mga Ruso ang binabanggit. Ibig sabihin, hindi ito yung, ay di kami natulungan ng mga Ruso. Hindi, si Sadr ay nagsabi, tinalikuran tayo ng mga Ruso, mga traidor ang mga Ruso. Masamang balita ito para sa Moscow sa lahat ng paraan, at pati na rin sa malalim na pagkakaibigan, sa reputasyon, at sa mga susunod na padala. Ang Europa naman, sinamantala ang pagkakataon kung kailan ang opinyon ng publiko sa kanluran ay hindi na humihiling ng paliwanag kung bakit problema ang Iran. Ayos lang ang lahat, lahat ay nakakaintindi. Ang pahayag ng Britanya, Pransya at Alemanya ay parang sinasabing hindi sinusunod ng Iran ang kasunduan. Pinapapasok lang ang inspektor sa ilang lugar, kaya dapat isama lahat. Ang switch, simulan ulit ang mga parusa. At alam nyo, ito, uulitin ko, ito mismo ang switch. Hindi ito usapin ng pag-usapan natin ang mga bagong parusa. Hindi, ito ay parang pag-click lang, pag-click. Pinapatakbo ito ng 30 araw at naibabalik ang mga patakarang nagsasara ng supply ng teknolohiya at pera. Maaaring pagtalunan gaano kabilis tatama ito sa ekonomiya ng Iran, pero walang saysay pagtalunan kung tatama ba talaga ito. Tama ito, tungkol naman sa Rusya na lagay sa alanganin ang Kremlin. May paratang mula sa isang kaalyado na kung wala siya, mas limitado ang programa ng Shahed
sa digmaan kontra Ukraine. Sa kabilang banda, may lumalabas na legal na bitag para sa Moscow sa United Nations na ilang beses nang sinubukang iwasan ng Moscow at ngayon ay mas mahirap nang iwasan. Idagdag mo pa rito ang pangkalahatang trend, mas naging mahigpit ang mga pandaigdigang insurance companies sa mga usaping may kinalaman sa Iran. Ang mga bangko sa Emirates, halimbawa sa Asia, ay naging mas maingat sa mga gray na bayad. Lahat ng ito ay nagsisilbing background kung saan umiikot ang ekonomiyang militar ng Russia. Sa ganitong kalagayan, ang Ukraine lang ang mukhang tanging panig na maaaring magpakita ng pragmatikong optimismo. Bawat naputol na komunikasyon ay katumbas ng bawas na dosenang syahid sa himpapawid at isang mas kaunting alternatibong ruta para sa supply ng Russia. Oo, hindi ito mabilis ang kaligtasan. Sa kasamaang palad, kailangan itong gawin ng sunod-sunod. Totoo talaga ang hakbang na ito, hindi lang palabas. Parang gagamitin natin ang lohika para tapusin ito. Gaya ng alam ninyo, naganap sa isang araw ang matinding reklamo ng mga Iranian laban sa Russia at ang formal na pagpapatupad ng parusa gamit ang snapback system. Matigas ang International Atomic Energy Agency sa kakulangan ng kooperasyon, kaya para sa Moscow, walang magandang katapusan ang kwentong ito. Pumili ka man na makipagtalo sa Tehran at tanungin kung paano nila kami tinawag na traidor o manahimik at tanggapin ang kahihiyan, habang sabay naghahanap ng bagong paraan para makaiwas sa mga parusa. At gaya ng nakikita sa reaksyon ng Moscow, pinili nilang lunukin ang kahihiyan. Para sa Kyiv, pagkakataon ito para kumbinsihin ang mga kaalyado na higpitan ang kontrol sa supply ng drone, pyesa, pondo at EBP. At dito, simple lang ang aral. Ang mga alyansa na walang pinanghahawakang halaga ay madaling mabuwag kapag nagbago ang timbangan ng pakinabang. Ngayon, nagbago na ang timbangan ng pakinabang. At ang Moskva, ang mga Ruso ay mga taong hindi mo dapat kinakasama sa paggawa ng alyansa. Mga traidor sila, mga daga na gagamitin ka lang. At kapag dumating na ang oras na sila naman ang tutulong, alinman sa sasaksaking kanila sa likod o basta na lang tatakbo palayo. Sa pagkakataong ito, ginawa ng Moskva ang pangalawa. Basta na lang silang tumakbo palayo. Sa Teheran, tinanong nila, di ba may estratehikong kasunduan tayo? Magkaalyado tayo, paano mo nagawa yon? At ang mga Ruso naman ay nagsasabi, ano bang inaasahan ninyo? Kami ang mga hindi naliligo na Ruso mula sa Latian, mga barbaro at mangmang, kaya ano nga ba dapat asahan? Dito ko natatapusin at mag-iiwan ng patuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.